dahil sa karamdamang dumapo sa kanya. Iniwan daw sila ng kanyang asawa. Siya si Madel, tanging pagtitinda ng sampagita ang ikinabubuhay nila ng kanyang mga anak. Kahit meron siyang karamdaman, pinipilit niya daw na magtinda upang may makain lamang sila ng kanyang pamilya. At eto ang kalagayan ng kanilang tahanan. Tagpi-tagpi rin ang mga dingding at butas ang mga bubungan. Kapag umuulan nga raw ay umuulan din sa kanilang tahanan. Nagpasama kami kay Madel sa kanilang bahay. At bago makarating dito, daraan ka sa makikipot na hagdanan na ito. Kung kaya't nahihirapan daw siya sa pag-akyat baba dahil sa kanyang mabigat na dinadalang karamdaman. Kahit kami ay nahirapan bago marating ang tahanan ni Madel dahil sobrang kipot ng mga pintuan. At sa aking pagpasok, nahirapan ako dahil talagang hindi kami nagkakasya sa mga lagusan papunta sa kanilang tahanan. At nang marating namin ang mismong bahay ni Madel, eto ang aming nadatnan. Dahil sa kanyang sakit, di na raw niya magawa na malinisan pa ang kanilang bahay. Halina't panoorin natin ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral, lalo na ng mga kababaihan. Ate, good afternoon. Pwede ba naming malaman kung anong pangalan mo? Po si Madel Pandan po. 31 years old na po. 31 years old ka na? Opo. Mag-isa ka lang nakatira dito, Madel? Hindi naman po. Sa magulang ko to nakikitira lang naman po ako dito. Nakikitira ka lang dito. May sakit ka? Oo, kaya hindi siya nakakapaglinis po sa kanyang tahanan. Grabe po ang kalat dito sa bahay niya. At yung mga dingding nila is trapal, tapos yero, tapos butas po dito. Makikita niyo po dito, butas at talagang na daw yung ulan. Hindi pinapasok kayo ng tubig dito, Madel. Opo. Grabe. Ano na yung bahay nila? Hindi kayo natakot dito? Sanay-sanayan na lang. Sanay na kayo sa ganitong pamumuhay. Asan ang pamilya mo, Madel? May asawa ka ba? Wala po. Walay na po kami ng asawa. Bakit? Ba't kayo naghiwalay? Anong nangyari? Ha? Ewan ko lang po. Bakit hindi mo alam? Hindi mo alam kung bakit kayo naghiwalay? Sabi niya, akin lang naman bakal dahil sa sakit ko o may babae. Ako lang din po. Bakit? Ano bang sakit mo, Madel? Yung isang mataris nga po, yung vaginal organ ko po lumabas. Lumabas saan? Sa mismong perta ko po, kailangan pong maopera. Opo. Hindi mo kasi pwedeng makita, no? Pero malaki na talaga. Malaki na po. Gaano kalaki? Pwede nga. Halos mga ganyan na rin. Ganyan kalaki? Opo. Nabakat sa mo? Opo, yan. Ay, grabe. Ang laki. Oo. Ilang na yan? Taon na ba yan? Opo, mag-6 na taon na rin po. Mag-6 na taon? Ba't di ka nagpapa-opera? Kulang po sa pera. Wala po kasi kami ng pera. Titinda lang ako sa pagkita. Yung kita ko po, sapat lang po sa pangkain namin. Pangkain nyo lang araw-araw. May mga anak ka? 2 po. Saan sila? Andun po sa labas. Ilang taon na sila? Yung isa po, magwawalo. Yung isa 5 taon. Maliliit pa rin. Hindi pa rin pwedeng makatulong. Nag-aaral? Pinatigil ko muna po yung isa kasi nga ang layo kasi walang service, hindi ko matid-atid. Gawa ng nakakahingan yung maglakad, sundo. Hindi ko naman pwedeng paglakad, pauwi na lang mag-isa, mahirap na po. Kamusta ang pamumuhay nyo dito, Ate Madel? Madel ba, tama? Opo. Kamusta ang pamumuhay nyo dito? Mahirap din po, sir. Gaano kahirap yung buhay nyo? Hindi ko masabi yun, sir. Basta laban lang. Yung akin lang, yung pag na-operahan ako, gusto ko makapagtapos yung mga anak ko. Yung mabigyan ko sila ng magandang buhay. Yung hindi yung ganito, yung nanay nila nasa taas, sa akyat, para tiram pa ng pagkain. Basta ang hirap, no? At wala ka pang katuwang. Wala po. Yung asawa mo. Yun ang naririnig mo na iniwan ka daw dahil sa sakit mo.
Gano'ng kasakit na iniwan ka ng asawa mo? Masakit. Kahit pa paano kasi may dalawa kaming anak eh. At tulad niya, hindi siya nagsuporta. Ni kahit yung pangkain ng ba ng dalawa. Kahit lang ba yung bigas lang. O, kamustahin na lang ang anak ko. Pero wala talaga. Isasabihin ka ba sa kanya, sa asawa mo? Wala ka nang sabi sa kanya? Tanggap mo na wala na siya. Gano'n nakatagal na wala kayo? Mag-ano na rin po. 6 na taon. Mag-6 na taon na rin. Nung una masakit. Ngayon unti-unti mo nang natatanggap. Ikaw na lang ang bumubuhay sa mga anak mo. Opo. Sa kabila ng kapansanan mo, tinataguyod mo yung mga anak mo. Nakaka-proud ka dahil nakakaya mo yung ganong sistema ng buhay. Pero about naman sa kalagayan mo, sa sakit mo, may naririnig ka ba sa ibang tao? Yung mga pangkukutya lang naman po nila. Anong sinasabi nila sa'yo? Sabi nila, babae may itlog. Sinasabihan ka nila ng gano'n. Anong nararamdaman mo? Masakit din po. Kasi sa loob ng 6 na taon, parang hindi ako naging normal na babae. Ginawa nila akong lalaki. Kinukutsa ka ng ibang tao. Eh pag naririnig ng mga anak mo, anong sinasabi nila sa'yo? Wala lang. Hindi ba sinasabi sa'yo, mama, hayaan mo na? Hindi po kasi yung mga bata pa eh. Wala pa hindi mga sila nakakaano. Pero naririnig nila. Grabe no. At ang hirap ng buhay ni Ate Madel. Sobrang, kung tutuusin po, napakahirap dahil may mga anak siya, pinag-aaral niya, tapos sa kabila ng kalagayan niya. Madel, anong masasabi mo sa mga kababayan natin? Baka may makapanood nito at matulungan tayo sa kalagayan mo. Sana po matulungan niyo po ako pa-opera po. Kahit pa paano po makahanap din po ng trabaho. Hindi katulad yung sampagita po, sapat ng kinakain namin. Minsan wala kasi matumal eh. Pero kung magkakatrabaho naman po ako siguro, may sasahurin ako araw-araw. Kahit pa paano may kakain kami. Kapag gumaling ka, makakapagtrabaho ka pa, di ba? Ilang taon ka na nga pala? 31 na po. Bata ka pa. 30 pa lang siya. No? Grabe, 6 years mo na yan na dinadala. Grabe no. Huwag ka ma-open sa itatanong ko ha. Ano ba siya, may sugat? Or bukol lang talaga siya? Para lang siyang bola po. Bola? Oh. Pero nagtutubig ba yan? Katulad niya, may minsan na dugo. Yung nagsusugatan siya, nagtudugo siya. May, yung sa may pinakaano niya, may mga parang butli-butli. Makate. Makate. Paano mo siya nililinis? Uhugasan ko na lang siya sa sabon. Hindi ko naman siya pwedeng kamuting. Baka magka-infection. Baka lalong lumala. Ano, mabigat ba sa pakiramdam na may ganyan? Katulad niyang pag-aakit baba ko sa hagdan. Masakit sa ganito. Sa tiyan, kala mo kasi parang babaksak. Ganyan. Ibig sabihin, konektado ba yun sa bituka? Konektado sa bituka. Pero subukan mo na nagpa-check up? Saan? Nagpa-check up po ako kaso ito po talaga yung inuuna nila yung sa waiter ko. Oo, yan mo nang gagamutin. Bago yung sa baba? Sa baba kasi kailangan daw po kasi unahin daw to para kung may operahan ako kung walang infection. Sa tingin mo, saan niya nakuha? Saan kaya ito nakukuha? Yung ganyang Sabi lang ng mga matatanda yung bagong panganak, nagigib, nagbubuhat na mabibigat. Doon siya nakukuha. Parang napupersa yung Kumbaga sa parang Almoranas ba yun? Almoranas. Si Ate Sara. Almoranas naman kasi sa puwet, di ba? Tapos yung sa kanya, sa ari. No? Ayun yung buwa. sa binat. Ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, Madel? Halimbawa, may mga tumulong sa'yo na mga kababayan natin, mapa-opera yan. Pero sabi naman ng doktor na anytime pwede operahan. Opo, pag Ngayon, halimbawa, kung sakali na matanggal yan, anong una-una mong gagawin? Pero papagaling muna ako, papalakas muna ako, sir. Tapos hanggat pag malakas na po, maghanap ako ng trabaho.
namasikaso ko rin yung mga anak ko na hindi ko napapabayaan sa labas. Kasi madalas katulad niyan, tulog ako kanina. Nandito sila sa labas. Mga babae bang anak mo? 2 lalaki po. Ah, puro lalaki. Bukod sa pagtitinda ng sampagita, may iba ka pang pinagkukuhaan ng pagkain nyo? Paano pag walang kita sa Ayun, sampagita? nanghihingi ako sa mga kapatid ko. Isa sa lola ko. Tumutulong naman sila. Oh. Binibigyan ka naman. Buti naman kung ganun. Kasi may mga ibang kapatid na hindi tulad ng kapatid mo. At pasalamat ka dahil may mga kapatid ka na ganun. Diba? Sa mga kababaihan, Madel, anong maipapayo mo sa kanila para maiwasan nila yung ganyan? Siguro makinig sa mga matanda. Kasi hindi ako nakinig sa matanda nun eh. Sabi nga ng mga lola, ko, wag nga daw ako umupo ng pabuka. Kasi nga pwedeng mahanginan. Hindi ko po napaniwala. Kaya sa mga kababaihan dyan na bagong panganak po, sana maging makaintindi po kayo sa mga sinasabi na matanda, na maiwasan po. Dahil totoo. Oh. Totoo na dahil sa yung kasabihan ng mga matanda, iwasan. Para maiwasan yung nangyari sa kanila. Ngayon na hindi mo sinunod or napabayaan mo yung mga ganong bagay, may pinagsisisihan ka? Sobra yung pagsisisi mo ba? Protocol. At dahil dyan sa nangyari sa'yo, nasira pa yung pamilya mo. Oh. Wala naman siyang kinuhang anak sa'yo? Wala. Anong balita mo sa ngayon? Ano nang buhay niya? Nung nagtitinda kami sa pagitan, nakikita ko siya naghahaba-laban yung mutit. Pero dinadaan lang naman kami. Dinadaanan lang kayo? Oh. Ngayon, Madel, mahal mo ko ba yung asawa mo? Hindi mo siya mahal. Ano na talagang stop na? Basta. Ikaw, wala kang balak mag-asawa uli? Hindi na po siguro muna. Unahin ko na lang yung mga anak ko. Tama. Palakihin mo na lang yung mga anak mo. Total, andyan na sila. Itaguyod mo ulit yung buhay mo. At may awang Diyos, Madel, At alam mo ba kung ano daw niyang mo? Saan daw yan pwede operahan? Sa PGH, nag-o-opera ba daw sila? Nung pumunta kasi kami, online check-up po. Online check-up. O, tapos, Pandemic yun. Hindi po, nung lang po, lang. ito lang nung May 23. Ito lang po, 2023 din po. Nag-online check-up ka? Hindi naman kami nag-online, schedule ba yun? Parang gano'n? Appointment? Appointment. Tapos pumunta kayo doon? Hindi po namin alam na online pala yung pagpunta namin doon. Mag-online daw kami. Syempre, kasi po, paunahan. Tapos, na lang kami. yun ang nangyari. Ganun na, hindi kayo doon kasi yung online pala, online check-up. Opo. Okay, pero mas maganda sa personal para makita nila kasi ang laki na di ba? Ano siya dati? Ha? Napalabas ka sa TV? Anong TV? Anong yun? Sa GMA po. Diyan naman po ako niyan sa Amante, chinek up. Tinignan po kasi ito. Tinano ka nila na ka sa TV tapos dinala ka sa Amante? Opo. Okay. O anong yun? Ano yun? KMJS, ganyan? O Reporter's Notebook? Dapat alam mo po. So dapat alam mo. Dapat alam mo. Saan ka nila nakita? Binigay din po ko ni Ma'am Batya. So dapat alam mo. Ikaw yung na-help nila Batya. Kasi may nag-message sa akin na baka daw tulungan ka. Yan, kaya nagpunta kami dito, nagpasama ako sa kapatid ko kasi alam daw nila dito at may binablog sila yung matanda. Oo. Kaya magkano yung ginagastos nyo sa araw-araw pagkain nyo? Ano lang naman, sa 200 din po, yun din yung 200 a day. Opo. Maghapon sa maghapon na po yan. Paano yung ulam nyo? Minsan kami ng tuyo, mga itlog, mga paborito namin alamang. Yun lang, yun ang ano. Kung sa isa sa larawan, Madel, anong klaseng buhay meron ka? Sobrang hirap sir kasi pagdating sa pagising ko sa umaga, syempre bibilang ko ng mga almusal na yung mga bata. Minsan yung tira namin bigas, yung kanin na tira namin, sasangag ko yan kahit wala nang
itlog, kaya nakakainin namin. Pagkatapos naman namin kumain, paliliguan ko na sila, igibang ko sila. Ikaw pa gumagawa nun? Opo. Pagdating ng tanghali, magtutug na po ako ng sampagita. Pagdating ng hapon po, magtitinda na po ako nun. Tapos Ikaw pa rin magtitinda? Opo. Tutulog ka pa? Pag uwi ko ng gabi, ayan po. Grabe no, ang hirap mag-isa. Ang hirap mag-isang lumaban. Pero minsan ba nasasabi mo sa sarili mo na gusto mo na sumuko? Lumalaban ka talaga. Oo, lumaban ka para sa mga anak mo. Kasi kung susuko ka, panghinaan ka ng loob, paano na yung mga anak mo? Na iniwan ka na nga ng asawa mo. Tapos panghinaan ka pa ng loob sa kabila ng kalagayan mo. Kaya magpakatatag ka, ha? At unang-una, magdasal ka. Sa araw-araw, bago ka matulog, pagising mo umaga, mag-pray ka lang. May awa si God, ha? At kami, andito kami. Kasama ko sa Ate Sara, si Trust TV, at sila Homely si Rose, si Rose Vlog. Paabot kami sa yung tulong, Madil, ha? At sana, kahit paano, makatulong to, maliit lang to, ha? At pagpasensyahan mo na kasi marami din kaming marami din kaming gastusin. Sana makatulong to sa'yo, Madil. 2,000, ha? Tayaan mo pag pag kung sakali na baka mapacheck up natin yan sa PGH, ha? Kasi gusto ko po talaga yun nung guminawa man lang yung pakiramdam ko sa pagkano. Kasi kahit magigibaw, masakit din talaga, sir. Minsan pag natutulog ako, napapanaginipan ko, baka nasisipa na. Yung mga kinakatakutan. Ayan mo, at andito naman kami si Ate Sara. Tulungan ka namin kung sakali, sa Trust TV. Tulungan ka namin, huwag ka mag-alala, ha? Basta manalig ka lang kay God. At mag-iingat lagi, dito sa bahay nyo, mag-iingat kayo kasi napakarupok na ng tahanan nyo, ha? Yang pera, gamitin mo sa pagkain nyo, ha? Bumili ka na ng bigas, yun ang unahin mo, para maiwasan na rin yung kababa mo. Mahirap ang kipot pa ng daan nyo, ha? O paano, Madel, ha? Mag-iingat kayo at pag-pray mo na may makapansin na mga kababayan natin sa sa problemang kinakaharap mo, at naway matulungan tayo, no? Opo, sir, at sigad ang gagawa niyan ng paraan para matulungan tayo. At pasalamatan mo sila, Madel, dahil sila ang nagbigay sa inyo ng mga manonood natin. Maraming salamat po sa mga suporta po sa Bench TV, kay Ate Tris TV po na nakakita sa amin po sa Pasita habang nagtitinda po kami. Nakita na rin pala kayo ng Tris TV. Maraming salamat po sa inyo. Kasama mo yung mga anak mo nagtitinda? Opo. Okay. Po mga kababayan, thank you so much. At ito po ang kwento ng buhay ni Ate Madel, ang babae po na nagkaroon po ng buwa ba? Tama tawag dyan, Madel, no? Buwa po, at talagang malaki na yung buwa niya, siguro mga nasa, ba yun? Kalahating kilo na, mga ganun. Mga 1/4. Yung sa suha. 1/4. Suha na. Yung lukban. Lukban, no? Mabigat. Mga kalahati. Baka mga kalahati na. Sa tingin mo kalahati na, no? Kasi mabigat. Yung mga kababayan, ito po ang kwento ni Ate Madel sa muli. Maraming salamat po and God bless. Hanap pa po kami ng iba pa nating kababayan na maaari natin matulungan. Sana makatulong yan sa Ate Madel, ha? Maliit man yan, pero nakakatulong din yan, kahit panawid lang sa kagutuman, ha? Salamat at mag-iingat lagi. God bless. Thank you so much, mga kababayan. Bye-bye, Madel.